Isa nga yung expose dyan. Eto may iba akong naamoy dito mga kababayan. May iba akong naamoy dito kasi biglang out of nowhere, biglang magbabanggit si Marcos ng siyam na contractual mga construction na nakukuha ng ating gobyerno. Out of nowhere lang yon. Without even saying, ito korupto, ito mali to. Hindi parang sinabi lang niya, ito yung mga tao na nakakatanggap ng proyekto. The question is legal ba o hindi yung kanilang pagkatanggap? Sino ba ang dapat ang punahin diyan? Tama ba kasi remember itong mga construction na ito, dumadaan to sa bidding. Okay? Bidding saan? Bidding ng ng departamento na hawak mo. DPWH. So dapat yung DPWH ang pinupuna mo. Hindi yung kasi kung legit naman yun. Kung talagang meron naman silang papel. Kasi remember, meron itong qualification para ikaw ay pwedeng pumasok sa proyekto ng gobyerno. May qualification yan. So, are you saying na porket nasa loob ka, ng construction, ay masama na? May problema dito. Dapat ang pinupuntirya dito yung mga regional director ng DPWH, sino ang nag-recommend na mambabatas, at alam naman natin sa Kamara, napakarami niyan, di ba? Sino dito yung mga kamag-anak? Ay, naku po, ayoko na lang magbanggit. Naku. May kaso pa tayo doon. Pero dapat yan ang pakinggan natin. Hindi lang isa o dalawa o tatlo, kundi siyam pala na kumpanya ng mga diskayang nakasungkit umano ng bilyones na kontrata para sa flood control projects. Unang umingay ang kanilang pangalan nang makalaban si Pasig City Mayor Vico Soto sa May midterm elections. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Tila nasa spotlight na naman ang kontrobersyal na mga diskaya matapos may ulat na ang top 2 and 3 sa 15 companies na nakasungkit ng mga flood control project ay pagmamayari umano ng kanilang pamilya. Yan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na naawardan ng halos 7.5 billion pesos worth of flood control projects mula 2022. At ang St. Timothy Construction Corporation na naka-corner ng 7.3 billion pesos worth of contracts. Sa labas ng top 15 companies na inilahad ni PBBM, matatanda ang pagmamayari rin ng mga diskaya ang St. Gerard Construction na base sa sumbong sa Pangulo website nakatanggap din ng 2.3 billion pesos worth of contracts sa flood control. Kung susumahin ang kinita ng tatlong kumpanya, aabot sa 17.1 billion pesos ang natanggap ng mga diskaya mula sa pamahalaan. Ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya ang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation. Lumaban at natalo si Sara sa pagkaalkalde ng Pasig nitong nakaraang midterm elections. Post sa social media ng dating kalaban sa pwesto ng mga diskaya na si Pasig City Mayor Vico Soto, tila hindi lang tatlo ang kumpanyang hawak ng mga diskaya. Base sa calling cards na ito, at least 9 na kumpanya ang konektado sa pamilya. Bukod sa naunang tatlo, pagmamayari rin daw ng mga diskaya ang St. Matthew General Contractor and Development Corporation, Great Pacific Builders and General Contractor, YPR General Contractor and Construction Supply, Amethyst Horizon Builders, Waymaker OPC at ang Elite General Contractor and Development Corporation. Sa Facebook post ni Mayor Vico Soto, malalaman kung sino ang mga namayagpag ng mga kontraktor at mukhang iisa lamang ang may-ari. Namayagpag sila noong nakaraang administrasyon hanggang ngayon. Kahit ano pa man ang gamiting pangalan ng inyong kumpanya, ang inyong trabaho ang susuriin at sa trabaho rin ninyo makikita kung may anomalya. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, aabot sa halos 31.6 billion pesos o mahigit 6% ang flood control projects na posibleng hawak ng pamilyang Diskaya sa buong bansa. Base yan sa datos na nasa sumbong Pangulo website. Ang masama rito, marami sa mga proyektong hawak ng kanilang pamilya, tila wa-effect daw pagdating sa flood control.
Paiimbestigahan pa ni Senator Erwin Tulfo ang Pasig River Esplanade Footbridge na pinondohan noong 2019 ng higit 284 million pesos. Pero makalipas ang 6 na taon, poste lang ang naitayo. Sa isang Facebook post ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas naman, inilahad nito ang 2 kumpanyang nasa top 15 ni PBBM at pagmamayari ng mga diskaya ay kabilang sa top 5 companies na humahawak sa major flood control projects sa kanyang lungsod. 4 dito, umaabot sa daan-daang milyong piso ang presyo ng kontrata, pero ani Mayor Trenas, either non-functional, nagsanhi pa ng baha o di kaya practically non-existent. Sinubukan naming kunin ang panig ng mga diskaya, pero hindi pa sila sumagot sa aming mga mensahe. Ayon kay PBBM, patuloy ang magiging investigasyon sa daan-daang bilyong pisong flood control projects ng kanyang administrasyon, lalo na't marami umano rito nagiging instrumento para sa korupsyon ng ilang mga nasa kapangyarihan. Batay sa inisyal na impormasyon mula sa report ng DPWH, Pangit ng boses ito, no? Palabas na mayroong 9,855 flood control projects Sakit sa mula tenga. July 2022 hanggang May 2025 na nagkakahalaga ng 545.64 billion pesos. Sa nasabing bilang, 6,021 dito ay may project cost na mahigit 350 billion pesos na walang specific na sinasabi kung anong klase ng flood control structures ang ipinatayo, inayos o nirehabilitate. Paghihikayat ng palasyo sa mga LGU at mga mamamayan, i-report sa kanilang website ang mga anomalya sa flood control projects sa kanilang mga lokalidad. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Ayan. So, ito yung actually, hindi lang naibalita dito, pero merong part dito, kasi ni-reveal ni Marcos yung mga contractual na pumapasok, di ba? Na ginagamit ng gobyerno. Aside from dun sa diskaya na yan, actually, mali naman talaga din yung, sa tingin ko sobrang dami niya nakuha na project. Okay, sa ating gobyerno, at the same time tumakbo pa siya na mayor, di ba? Medyo sablay po 'yun. Tumakbo po yan sa Pasig kinalaban si Vico Sotto. Medyo sa akin, sa tingin ko, medyo nandiyan ka sa loob ng gobyerno. Hindi yung project naman na yan, hindi naman yan tapos na Di ba? Usually matagal yan So ibig sabihin, tapos papasok ka sa gobyerno, medyo maaring walang batas. Although may batas kasi na nagsasabing bawal mag-support ang mga construction company na involved sa project ng gobyerno during the election. Okay, yung kampanya, bawal. Pero yung mismong meron na, ewan ko kung ano yung maaaring bawal doon kasi nasa LGU siya, wala naman siya sa Congress. Although, syempre, sako pa rin yung mga proyekto sa loob ng LGU. Kaya nga, kung sakasakaling hindi man bawal, dapat po delikadesa na lang. Kaya lang parang delikadesa left the earth na sa Pilipinas Parang nasa ibang bansa lang yung delikadesa Ha? Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag
tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama, pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan,